community. Ang layunin ng ating usapan ay magbigay linaw at magtulungan upang ang bawat isa, anuman ang kanilang kasarian o pagkakakilanlan, ay magkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad at respeto. Kaya naman, magsisimula tayo sa isang napaka-importanteng usapin, ang karapatan ng kababaihan sa ating community. Tama. Kasama natin ngayong gabi ang ilang mga eksperto at mga kilalang personalidad na tumututok sa mga isyong ito. Sila po ay mula sa mga organisasyon ng mga kalalakihan, kababaihan at LGBT+ active rights communities. Kaya hindi na natin sila pagdilid pa. Tawagin natin sila upang magsimula na masusing talakayan. Magandang araw po sa ating mga bisita. Salamat sa pagdalo at sa pagbibigay ng inyong mahalagang pananaw tungkol sa ating mga paksa ngayong gabi. Bago tayo mag-umpisa, hayaan ninyo kami ipakilala ang ating mga bisita. Si Shervin, isang kilalang women rights advocate, at ang kanilang organisasyon ay tumutulong sa pagpalakas ng mga kababaihan sa iba't ibang sektor. Si Travis, isang psychologist na tumututok sa kalusugan ng kalalakihan at ang epekto ng mga gender stereotypes sa kanilang mental health. At si panghuli ay si Janila, isang LGBTQ+ rights activist na nagtataguyod ng pantay-pantay na karapatan para sa ating mga kapatid na kasama ng LGBTQ+ community. Salamat po sa inyong pagdalo. Ngayon, magsimula tayo sa isang mahalagang usapin, ang mga isyong kinakaharap ng mga kababaihan sa ating lipunan. Shervin, sa iyong pananaw, ano ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng mga kababaihan pagdating sa pagkakapantay-pantay sa ating bansa? Magandang hapon sa inyo lahat. Maraming salamat at ako'y natutuwa na makapagbigay ukol sa mga isyong kinakaharap ng mga kababaihan. Ang pangunahing hamon ngayon ay ang kawalan ng pantay na oportunidad sa trabaho at sahod, pati na rin ang patuloy na pagtaas ng kaso ng gender violence. Kaya mahalaga na mapalakas natin ang mga batas laban dito at mapalaganap ang pamalayan sa mga karapatan ng mga kababaihan. Tama, Shervin. At naniniwala kami na malaki ang papel sa bawat isa, lalo na ang mga kalalaki, sa pagsuporta at pagdalaganap ng gender equality. Travis, bilang isang eksperto sa kalusugan ng kalalakihan, ano ang epekto ng mga societal expectations sa kalusugan at emosyonalidad ng mga kalalakihan? Araw sa lahat, isang napakalagang tanong na iyan. Ang stereotypes tungkol sa mga kalalakihan tulad ng pagiging matigas, hindi na nila pinapakita kanilang emosyon, ay may mas malalim na epekto sa kanilang isipan. Maraming mga kalalakihan ang naging biktima ng depresyon at anxiety dahil hindi nila kayang pahayag ang kanilang nararamdaman. Kaya ang pagbabago ng mindset ay kinakailangan, hindi lang sa mga kababaihan, kundi sa lahat ng membro ng lipunan. Tama nga naman, Travis. At ngayon, pag-usapan natin ang sitwasyon ng ating mga kapatid na mula sa LGBTQ+ community. Janela, ano ang mga pangunahing issue na hinaharap ng mga LGBTQ+ individuals sa ating bansa ngayon? Sa lahat, sa ating lipunan, marami pa rin mga isyu ukol sa pagtanggap at karapatan ng LGBTQ community, tulad ng hindi pagkakaroon ng mga legal na pagkilala sa kasal at mga relasyon, pati na rin ang diskriminasyon sa trabaho at edukasyon. Mahalaga na mapagtuloy tayo sa mga legal na hakbang at edukasyon upang mapawi ang mga prejudice at mabigyan ng pantay-pantay na karapatan ang bawat isa. Maraming salamat, Janela. May mga pagbabago na tayo nakikita, pero ang laban para sa tunay na pagkapantay-pantay ay hindi pa tapos. Ngayon, nais namin marinig sa inyong mga opinyon at karanasan. Tayo mga boss, nais namin magbigay daan para sa inyong mga katanungan at mga opinion.